at gagawin ko pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y pagpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mabansa, pihong ako'y hihingugin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod na si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming pinig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming pinig. Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming pinig. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay pinahal niya. Hindi babayaan sila ay mamatay, kahit pagkagutom sila ay pinubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming pinig. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming mamalit, Poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasa salib. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming pinig. Pinipatiyan mo Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin, hindi lang ikarapat-dapat tayong tumanggap nito, kundi kalooban ng Ama na magdagan tayo ng ganitong biyaya sa kamatayan, kapag sa atin naman ang buhay na walang hanggan, ang ikalawang pag-asa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ng Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na ipinaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nangyayagang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupit niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumiro po. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuti parang kusila ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad,
sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung hindi ninyo'y gagawa ko ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasaya na pa siya nang niliwan sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may pinig na nagsabi, ito ang minamahal ko anak, na lubos kong pinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng kaya lamang nang marinig nila ang pinig. Ngunit tinapitan sila ni Jesus at Filipo. Tumitig kayo sa kanya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumaba sila sa bundok, inutusan ni Jesus, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kayo naman ang pagkain, hanggang hindi muling mabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. God is good all the time. Nasa 2 linggo na po tayo ng panahon ng Kwaresma. Sa 40 araw na paghahanda natin sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Mayroon lamang po akong 3 punto na gusto kong ibahagi sa inyo sa ating mga pagbasa, lalo na sa ating Ebanghelyo. Una, ang mundo ay simbolo at takbuhan ng Diyos at ng tao. Tunay na ang mundo ay simbolo ng presensya ng Diyos. Kung nabasa natin sa Lumang Tipan, kung paano pinahalag ng Diyos ang kanyang mga batas, ang kanyang mga commandments, ito ay kanyang sinabi at ipinadala sa pamamagitan ng kanyang alagad na si Moises, at ito ay naganap saan? Sa bundok. Ibig sabihin sa bundok, nang ipag-usap ang Diyos sa tao, mayroong tagpuan ang Diyos at ang tao, at ito'y nangyayari sa bundok. Sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig natin na si Jesus ay umakyat sa bundok. At hindi lang umakyat sa bundok, sabi pa sa ating Ebanghelyo, mataas na bundok. At sino yung kanyang mga kasama? Ang mga kasama niya ay ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga pinamahal na mga alagad. Kung babalikan muna natin konti ang background ng ating Ebanghelyo, bago sila umakyat sa mundo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, darating ang panahon ng anak ng tao, na anak ng Diyos, ay ipapako sa krus at papatayin. Kaya sabi ng mga alagad niya, huwag naman sana mangyari ito, Panginoon, ayaw po namin ikaw ay mapatayin. Alam ni Jesus, ramdam ni Jesus, na mayroong takot at pangamba ang kanyang mga alagad. Kaya, ayaw nila si Jesus ay mamatay, ayaw nila si Jesus ay mapatayin. Kaya, ramdam ni Jesus ang kanilang pangamba, ang kanilang takot. Kaya, sa ating Ebanghelyo, dinala sila ni Jesus sa mataas na bundok. Sabi natin kanina, ang bundok ay tagpuan ng Diyos at ng tao. Ang bundok ay presensya ng Diyos. Ang bundok ay kanlungan ng tao, kanlungan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kanlungan? Di ba kapag ang bata isang bola ay iiyak, ano ang gagawin ng kanyang nanay? Kakanlungin. Ihihirin ng kanyang nanay. Ano nangyari sa bata sa kabuhan? Tigigil sa kanyang pag-iyak. Bakit man? Dahil ramdam niya na siya ay ligtas sa kanlungan ng kanyang ina. Sa kanlungan ng kanyang ina. Kaya na ang bundok ay kanlungan ng Diyos. Kanlungan ng tao. Dahil dito nananahan, dito makikita ang presensya ng Diyos.
Si Jesus ay umakyat, kasama ang kanyang mga alagad, at anong nangyari? Mayroon nangyari. Nagbago ang anyo ni Jesus. Nagbago ang anyo ni Jesus. Sa tatlong tao na nakita ng kanyang tatlong mga alagad, mayroong transfiguration. Mayroong pagbagong anyo na nangyari sa harapan ng tatlong mga alagad. Ang tanong, ano po ba ang layunin ni Jesus? Bakit ipakita itong pagbabagong anyo niya sa kanyang mga alagad? Anong rason? Bakit si Jesus ay nagbago ng kanyang anyo sa harapan ng kanyang mga alagad? Sabi ng mga biblical scholars, ang bundok na inakyatan ni Jesus, ito'y mataas. At sa baba, matatanaw niya ang Jerusalem. Ano ba ang nangyari at mangyayari sa Jerusalem ba ni Jesus? Hello? Ano ba ang mangyayari sa Jerusalem? Pagbaba na Jesus sa bundok, mataas na bundok, pagbaba niya, ano mangyayari sa kanya? Ipapako siya sa krus. Kaya mula sa taas ng bundok, matatanaw niya ang Jerusalem. Nasa isip ng mga alagad, na makikita rin ni Jesus, magkakaroon ni Jesus na sa baba, dyan, sa baba na yan, sa lugar na yan, dyan ako mamamatay. Dyan ipapako si Jesus. Dyan mag-aalay ng kanyang buhay. Yan ang misyon ni Jesus sa baba ng bundok. Kaya ang mga alagad mayroong takot na samahan si Jesus pababa dahil takot sila na sila rin ay makakayin. Ngunit mayroong ginawa si Jesus. At ang ginawa ni Jesus, nagbago ang anyo ni Jesus sa harapan ng mga alagad. Bakit man? Dahil gustong ipakita ni Jesus na mayroong bigaya. Ang pagbabago anyo ni Jesus, isang bigaya, isang pag-asa, isang tagumpay, isang kalilingan. Ang transfiguration ay bagong buhay. Ibig sabihin, kung samahan na si Jesus pababa sa bundok at papasahin ni Jesus ang krus at mag-aalay siya ng kanyang buhay sa krus, sa likod nun, mayroong resurrection. Pinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang lasak, ang kahilingan ng langit. Mayroong pre-assumption na mangyayari after ng krus. Pagkatapos ng krus, mayroong liwanag, mayroong kahilingan. Para bagang hindi natin sabihin na ang transfiguration ay isang gantimpala, ay isang biyaya, ay isang regalo. Sino dito yung picture sa mga guro? Mayroon ba tayong mga pictures dito? Wala? Mayroon. Baka anong grade mo, ma'am? Anong tinuturuan mo, ma'am? Grade 3. No. Nakatulong na ba sa grade 1 o kinder? Wala. Diba? Kapag teacher ka ng kinder, kapag nakita mo ang mga bata ay active sa iyong mga activities, at sila ay tamang kanilang sinasagot sa iyong mga exercises at sa kanilang mga activities, ano ginagawa ng teacher? Abay, diliting time, nakakaroon ng stamp, ang kamay ng bata, braso ng bata, lalagyan ng star. Diba? Kalala niyo ba yun? Kayo? Star sa inyo or X? Star. Star. No? Nilalagay sa kamay ng bata, braso ng bata ng star. Ibig sabihin, paggaling ng batang ito. Kaya pag-uwi ng bata sa kanilang bahay, Daddy, Mami, may star po ako. At ang sabihin ng kanyang daddy, bukas magda-Jollibee tayo. At ang sabihin ng bata niya, galingan ko pa bukas sa pag-aaral dahil mayroon akong Jollibee. May kantimpala, may rewards, may regalo, may biyaya. Transfiguration. Kapag sumama na kayo kay Jesus sa pagpasang ng kanyang krus, mayroong gantimpala,
mayroong biyaya, mayroong bagong buhay. Amen? Kaya, huwag kayo matakot, huwag kayo mangamba, napasabihin ang ating mga krus. Dahil sa likod ng krus na yan, mayroong transfiguration. Sa krus na yan, mayroong gantimpala. Sa krus na yan, mayroong bagong buhay. Amen? Yun yung pinakita ni Jesus sa kanilang mga alagad. Na kung samahan niyo ako sa kabila ng inyong paghihirap at pagtitiis, mayroong biyaya ang lahat ng ito. Malalasap ninyo ang langit. Amen? Mayroon pa ba tayong mga bundok sa buhay? Mayroon pa ba tayong mga karanasan sa buhay na siya nagpapahirap sa atin? Makrus natin sa buhay? Siguro kailangan na po natin samahan si Jesus sa kanyang paglalakbay patungo sa krus. Dahil after the cross, there is resurrection. There is new life. Sa likod ng krus, mayroong pag-asang naghihintay. Amen? Ikalawang punto, huwag po natin hadlangan ang plano ng Diyos. Abay mo nakita ni Pedro ang lahat ng pangyayari nito. Sabi ni Pedro, Panginoon, dito muna tayo. Dalawa tayo ng tatlong pugol. Isa tayo, isa kay Moises, isa kay Elias. Ano sa isa ni Pedro? Lord, maganda dito sa taas ng bundok. Walang stress, walang problema. Pagbaba natin doon, naghihintay ang problema, naghihintay ang cross. Dito na lang muna tayo, Lord, sa taas. Para sabihin ni Pedro, Lord, mag-staycation muna tayo dito sa bundok. Dito sa bundok, masaya. Walang problema. Dito sa taas ng bundok, ikaw ang pinakamataas. Ikaw ang pinakamakapangyarihan. Kontrolado mo lahat dahil ikaw na sa taas. Dito na lang muna tayo. Huwag po natin hadalan ang plano ng Diyos. Dahil ang plano ng Diyos ay hindi na sa taas ng bundok. Saan? Sa paanan ng krus. Ang plano misyon ng Diyos saan? Nasa baba ng bundok. Sad to say, sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang mga kapareho kay Pedro. Bakit man? Narinig niyo ba kanina sa announcement? Next Sunday ay Akay Sunday. Ano ba ang announcement? Ano yung sabihin ng Akay Sunday? Pag-aakay tayo ng ating mga kapatid sa paglilingkod sa loob ng simbahan. Ang tanong, may naakay ba tayo? Ay may makaakay ba tayo? O baka kapareho tayo kay Pedro, dito lang ako sa loob ng bahay ko. Dito lang ako sa aking comfort zones. Dito lang ako sa kung saan ako masaya. Ayaw kong magbigay ang aking sarili sa paglilingkod sa loob ng simbahan. Aakayin Sunday, aakayin ang lahat. Pero sa ito, pag simula itong misyon, huwag po tayong mamingwit sa aquarium. Ano ibig sabihin ng mamingwit sa aquarium? Lumabas tayo sa maraming sa karagatan, malawak ang karagatan. Ang ginagawa kasi natin, pag-aakay tayo, mga taong simbahan lang din ang inaakay natin. Kanina, nasa office kanina, nagkukwentuhan doon sa office. Mayroong pumasok doon, Father, nagre-reklamo, bakit wala kita ipabayarin? Sa other pastor, ganito, 2-5, ganito, sa appropriate, ganito, sa ministry natin, may congregation, sa ganito, Father. Eh, problema mo na kasi yan, eh. Kulang na lang yung ministry ang sinalihan mo. Bakit kaya? Para kinangkin na natin lahat, tapos magre-reklamo tayo. Sana mag-focus na lang ng isang ministry. Diba? Imahilig tayo mag-akay ng mga taong simbahan din.
Sana mag-akay tayo, mga tao wala sa loob ng simbahan. Para bagang namimit tayo sa loob ng aquarium na alam naman natin na malawak ang karagatan. Malawak ang misyon. Huwag po tayo sa loob ng ating comfort zones. Father, mahirap po kasi ng misyon eh. Mahirap po kasi Father, makikayat. Totoo nga, ang misyon ay hindi madali. Kaya nga lumabas tayo sa ating comfort zones. Kung marunong ka nang tumanggap ng hirap, kung marunong ka magbaptiis, yun yung totoong pagtanggap mo na ng misyon. Pero kung sabihin mo, dito lang ako magkikayat sa loob ng mga taong simbahan para madali, kagaya pa rin kay Pedro. Lord, dito lang po tayo, mag-staycation tayo dito sa taas ng bundok. Walang pagkukusa, walang pagsasakripisyo. Huwag po natin handaman ang plano ng Diyos. Malawang ang karagatan. Marami pa po tayong mabingwit. Marami pa po tayong mahigkaya na mga taong walang sa loob ng simbahan. Amen? Doon tayo sa labas. Huwag tayo dito sa ministry. Doon pa rin natin nakakayin para isama sa ating ministry. Maraming mga tao sa labas na pili natin hikayatin na pumasok sa loob ng simbahan. Amen? Kaya na hindi tayo dumarami. Hindi tayo nagagagagan. Kasi pag hikayatin natin, mga tao sa loob na ng simbahan. Tingnan niyo yung ibang mga sekta. Bakit sila dumadami? Kasi may hinihila sila papasok. Sa atin, ang hinihila natin, mga tao na sa loob na ng simbahan. Hindi yung misyon. Hindi yun ang totoong misyon. Ang totoong misyon na sa labas ng comfort zones natin. Ang totoong misyon na sa labas na sa laylayan, marami pa po mga tao na dapat natin i-misyon. Amen? Huwag ka mag-misyon sa kasama mo sa loob ng simbahan. Na kay Kristo na yan. Huwag mo agawin kay Jesus. Agawin mo yung nasa kalaban pa. Amen? Tandaan natin, huwag tayo maging kagaya kay Pedro na gusto lang po natin nasa comfort zones tayo. Ikatatang punto, ang transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay hindi lamang para kay Jesus. Ito'y para din sa ating lahat. Ano ibig sabihin ito? Ang Kwaresma ay isang panawagan ng pagbabalik anyo. Ang Kwaresma ay isang panawagan ng transfiguration. Pagkubad ng lumang pagkatao upang isuot ang bagong tayo. Ano ibig sabihin ng pagkubad? Hubarin natin yung mga lumang pagkatao natin. At yung mga lumang pagkatao natin, yung ating pagiging Marcos, yung ating pagiging Marison, yung ating pagiging tawag doon, yung takot, mayroon tayong mga sama ng loob, mayroon tayong mga galit sa ating kapwa, yung ating hindi ka nais-nais na mga ginagawa, our worldly pleasures, our vices, yung mga pili nating bubatin sa buhay natin upang isuot natin ang isang pagkatao na puno ng kabanalan. Yun yung pagbabagong anyo natin ngayong panahon ng Kwaresma. Ibig sabihin, huhubarin natin yung ating lumang pagkatao, yung ating mga lumang pag-uugali, yung mga masasamang pag-uugali, at isusuot yung buhay na puno ng kabanalan. Amen? Yun yung transfiguration. Yun yung pagbabagong anyo sa panahon ng Kwaresma. Ito isang panawagan sa atin na taligdan natin ang ating lumang kinaugalian, ang ating lumang pagkatao. Magkaroon muna tayo ng disconnection. Disconnection saan?
sa mga lumang mga karanasan, lumang pag-uugali natin na siyang napapalayo sa atin sa ating relasyon sa Diyos. Panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabalik loob. Panahon ng Kwaresma, panahon ng pagpapatawad. Panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabagong anyo. Pagbabalik anyo na puno ng kabanalan sa buhay ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. Magsitayo po tayo lahat at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Sa Diyos na magpapagalitan sa lahat, na ngayon at langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagkakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay nilipid, nangaros sa pinagbawanan ng mga limbago, na may tatlong araw na buhay na magbalik, umakyat sa langit, nalulukok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, doon lumulang pag-ibig at umukon sa mga buhay ng mga patay ng tao. Sumasampalataya na ito sa Diyos Espiritu Santo, sa kabanal na silang katulika, sa pagmamahal ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga patay ng tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mga kapatid, naninig mula sa kalangitan ng tinig ng Diyos, amang binubunyag na si Jesus bilang kanyang anak na minamahal. Mga anak din tayo ibig ng Diyos, kaya pong pagtitiwala tayo manalangin. Ama, nabigyan mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, maging mga tagapagpagtotoo nawa ng iyong pag-ibig, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ang mga tinig mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga polisiyang kanilang nililikha at ipinatutupad. Manalangin tayo. Ang mga tinig mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng ating pagtiral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Manalangin tayo. Ang mga tinig mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Ang mga tinig mo ang aming panalangin. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Manalangin tayo. Ang mga tinig mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin at ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ang mga tinig mo ang aming panalangin. Pakinggan mo, Ama, ang minamahal mo mga anak. Ilapit mo kami lalo sa iyong puso upang kami matutong rin umibig tulad ng pag-ibig mo sa amin sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo ko na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang pagkahain natin yung kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Pagpapinawa ng Panginoon ito pagkakalin sa iyong mga kamay, sa kapulian niya pagkakalan sa ating pagpapinalaman at sa buong sambahin ng banal. Pamanaming lumitaw ang pagkahain ito ay maglulunawaan ang makatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pag-iwan ng Pasko na pagpapabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, para sa lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama ng makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang ipagtapat niya sa mga dagat na isailaang mamatay para sa lahat. Sa kanilang kanyang dinamanan sa kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at ang mga propeta ay ipawang mga tagapagpatuloy niya sa pagkakatalagang para sa kapwain ng pusa upang akayin ang lahat sa pagkakabuhay sa namalitagan. Kaya kayo sana mga na si Tiyawin ng papuri sa iyo na walang umayon sa kalamitan kami nagpupunti sa iyong kalamitan. Lahat. Ang mga daming banal, ikaw ang babae ng tanang kabandalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mo banal ng kaloob ng ito. O para sa amin maging katawan at tubo ng aming Panginoon, Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob ng pinandog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan niya kami. Pinaghati-hati ng Diyos. Iniabot sa kanyang mahalaga ng sinusunod. Tanggapin mo natin sa amin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Ganyan naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, ngunit kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang tali sa kanyang mga lagay at sinabi, "Tanggapin mo lang ito, pinumili ang tali sa aking dugo, ng bago na walang hanggang ikay. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa kagalanan sa akin." Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Habang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang pinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ang papasalamat at kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ng Kristo na puglot sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa, at ni Mario Bert na aming obispo at ang kanyang kapalitan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na nilang na may pag-asang silang muling mabubuhay, kaya hindi lang lahat ng mga pulado. Kawan sa patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo itong inapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod sa iyo. Bawat pag-iwang na ba namin ang pagpupuri sa ikakaranaw mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang aming makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, pagka sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagaling ko sa turo ni Jesus sa Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ang lakas nito.
Piniling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sa nagtatayo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapulihan, magpakayanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkaluban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayin Magigayon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanagahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang, ay gagawin na ako.
Magsilot po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. Ako maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang makakilala at sumunod ni Cristo ang Kordero ng Diyos. Kasama sa San matapat mong sinakahan si Jesus sa kanyang likod dito sa mundo. Ikaw rin ang nagkikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging kasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami pag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang aming siyang sama-samang ibigin at paglikuran. Tulungan mo namin magduruhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang hulugoy nawa namin pasalin ang aming mga krus sa araw-araw na walang pagkailangan. Ama namin makapangyarihan, kami na magpirusa sa iyong kaunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres, na nangaral at namasiwa sa iyong sambayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Manalangin mo pagmahal ng pinapakilala mo sa dakilang pagkaliwanag sa bagong anyo ng mga anak at sumatanaw ng utang ng loob sa iyo. Sapagkat tayo ngayon, pamahan sa lupang ibabaw, ipinagsasalo mo ng namin sa kaligtayan ng panalitan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, para sa walang hanggan. Amen. Magsilpo na po ang lahat. Narito po ang ilang mga pakanyaya at paalala. Mga kapatid, sa susunod na linggo ay ating pong ipagdiriwang ang Akay Sunday. Isang paanyaya sa bawat isa na akayin ang kapwa sa
paglilingkod sa simbahan. Inaanyayahan ng lahat, kabataan man na may sapat na bilang, na maging bahagi ng iba't ibang ministries at organizations ng ating parokya. Sa Marso 8, halina at samahin natin ang isa't isa sa ating simbahan at mga kapilya at puntahan ng mga lingkod na handang tumanggap at lumabay sa inyo. Tara na at mag-ikot tayo para sa Diyos. Sa ika-6 ng Marso ay isasagawa ko ang First Friday Devotion. Magkakaroon din tayo ng banal na misa sa ganap na 6:30 ng umaga, Holy Hour sa ganap na 5:30 ng hapon, at susunod nito ng banal na misa sa ganap na 6:30 ng gabi. Magkakaroon dito ng Stations of the Cross sa Kawal San Jose sa ganap na 3 o'clock ng hapon na susunod ng banal na misa. Sa March 7, Saturday, ay gaganapin po ang ating Lenten pilgrimage sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, Pangasinan. Ipinapaalam din po na walang misa sa umaga sa araw na ito. Sa mga kasama, maaari niyo pong makuha ang mga t-shirts sa ating parish office simula sa Huwebes, March 5. Ang content po ng ating pag-alis sa Sabado ay 2 o'clock a.m. Sa lahat po ng nagdiriwang ng birthday at anibersaryo ngayong buwan ng Marso, maaari mong lumapit sa harapan para po sa blessing. Maraming salamat po. May mga birthday celebrants po ba tayo ngayong buwan ng Marso? Pagkatapos sa lahat. Parang may pakain na sa likod, no? Yung may mga birthday na ngayon. Sige po. Ito po yung iba. Ayaw pa punta dyan. Basta rin ko kanina. Diyos na sa nagdidika, napupulit na papasalamat kami sa iyo para sa atong buhay. Hindi po ang panalangin na yung mga alaga na gumugulit ng kanilang karawan sa buwan na ito at nagagalang ng handog ng buhay at magbibig pamilya sa Israel. Pagkalayo sila kung mamakita na yung patuloy na pananahan sa kanila at kumpulin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasan nilang darating ng mga sasalang taon. Lahat na ito na walang magkikalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalaan kayo ng mga pangyarin ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos sa banal na misa, humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Bawal nga po malakpak. Ay, naku.
Yung nag-under mo, tignan. Buti hindi naglalag. Thank you.